So ang hinihintay nila, yung mga tunay na investigasyon, targeting or involving yung mga nasa taas, beginning with the former president, who is clearly the mastermind, as he induced the killings. And that is becoming clearer and clearer as nakikita natin dito sa mga lumalabas sa Quadcom hearing. Then that is the complementarity principle. Since hindi pa nila nakikita may tunay na investigasyon, and when they say investigation or proceedings, they are clearly referring to criminal proceedings. So ito pong magiging resulta ng Quadcom. Fine, I think we can be hopeful and optimistic na may mga lalabas. Pero later po, o may lalabas na resolusyon na can also categorically identify yung mga nasa taas based on the evidence na makakalap o kinakalap na ngayon ng Quad Committee. But later, kung hanggang doon lang po at hanggang doon lang yung mga gagawin din ng Kongreso, because ang mandato ng Kongreso is, in aid of legislation to enact laws, it could only recommend to the other relevant agencies and offices kung ano pa mga dapat gawin, including the investigation. Kung wala talaga yung investigasyon na yan, hindi po natin pwedeng pigilan ang ICC. Because yun na yung sinabi nila. Kasi hindi pa naman talaga tina-target, puro lang sa low level. Tsaka yung ICC is not actually focusing on the low level. It's not possible for them to look into each and every case of killings under war on drug. Kaya doon sila nakatuon sa mga those with the greatest responsibility. So, okay, so to wrap up, Mr. Chair. This is your last question, Congressman Manuel. Thank you. Yes, so just a closing manifestation, Mr. Chair, na batay dun sa mga narinig natin, edi habang yung mga nasa tuktok kasi dati na ngayon ay dapat sanang sumagot sa mga tanong natin ay naghahanap ng iba't ibang paraan para makaiwas o parang nakikipagpatintero tayo sa kanila, Mr. Chair. Kaya sa totoo lang, dapat ay ma-exhaust natin yung iba't ibang mga paraan para talaga maisulong yung hustisya para dun sa mga naging biktima ng extrajudicial killings. At bahagi niyan, Mr. Chair, habang meron tayong mga ganitong investigasyon, actually, yung pagsulong din ng investigasyon ng ICC, it complements our efforts dito sa bansa natin. And also, Mr. Chair, yung fact din na dahil nga mula sa Davao ay in-apply on a nationwide scale kung ano yung kanilang approach dun sa Davao at intelligence funds yung ginamit nila doon, we also observe a pattern, Mr. Chair, na from just 250 million pesos na level ng intelligence funds for the Office of the President, lumobo pa ito to 1.25 billion pesos. Kaya, Mr. Chair, malaki yung posibilidad talaga na ito din ay isa sa pinagmulan ng pera para mapagana yung peke at madugong war on drugs. Kaya dapat din ay mabusisi natin paano yan ginamit ng Duterte administration. Yun lang, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you.